Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin na iyong February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga sitwasyon na need to aware, change of decision, or maaring makatulong. Pero kung gusto niyo na positive reading lang, hindi itong channel na ito para sa inyo. Pisces, may mga exciting event, kung saan man yan, no? Na exciting event na magaganap o mayari. May mga family sorrow, ako nakikita sa inyo, maaring mga kalungkutan, pwede rin ito is related to a health issue, ganyan, or may mga kalungkutan na pwedeng maganap o mangyari by this February. And then, nandito rin yung sitwasyon, we have the elephant, ibig sabihin, and after a long journey ng buhay mo, no, yung mga hirap na pinagdaanan, yun yung makakatulong sa'yo na mas more ka maging more matatag and mas more ka maging more on wiser this time. And this time, maaring this February is parating na yung successful ng buhay mo, no, kasi we have the exciting event. May gong situation ako na nakikita sa iba, sa inyo. And great passion, maaring nahadod ka sa point, you're doing your passion, your creation, or may mga gagawin. Pwede din ito is relationship, pwedeng ganon. O kaya may mga physical workout situation, kung ano man yan, tingnan natin. Beautiful things to. Situation in the balance that requires careful handling. Okay, ibig sabihin, iba sa inyo pala, nandito yung sitwasyon na kailangan nyo mag-focus sa inyong sarili, no? Kung titignan ko to, no? Kasi this is one and one. Kumbaga, kung may mga kailangan nyo mag-workout, maglakad-lakad man lang, kemot-kemot man yan, lalaki or babae man kayo, ganyan. No? And you need to be very careful. Or may mga sitwasyon na kailangan mo maging balanse, mga kinakain, iniinom. And doon. Or pwede rin sa mga sitwasyon mo, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relationship, ganyan. Also, di sa relationship kasi. No? Try to make it balance. Huwag yung grasshopper. Kung tiniran ko dito, siguro mas more ka ng kumakain ng mga or you need ng mga vegetable, no? Sa nakikita ko ito. More on veggie, more good siya, and more on positive energy ang darating sa iyo. Married. Okay, pagdating dito, sigurahan yung point na merong taong connected sa'yo. Pwedeng kasamahan sa trabaho, yan, may mga bagong project, mga bagong na-aching si ate. Ay, sorry. I'm sorry. Gumana. Yan. May mga may mga partnership, collaboration, or may mga dealing situation, or may mga bagong contract ako na nakikita sa'yo kasi nandito rin si Grasshopper. O kaya may mga pinaprocess kayo na ginagawa or gagawin by also this February. Also, when it comes to a love, siguro andin yung marriage kasi is a commitment and the promises din. Kasi ito, siguro may tao na magbibigay ng promises sa'yo, pwedeng sa company mo, pwedeng sa relationship, pwedeng sa kaibigan. No? Ganyan. Or nahandoon yung, kung sa relationship mo yan, siguro may tao na mangangako sa'yo na you are the one, ganyan. Or you're, kumbaga, din yung caring, ikaw yung alagaan ko, ikaw yung iingatan ko. Kaibigan man yan, or karelasyon, or anak man yan, or magulang, kung sino man yan, ha? Ipasok niyo sa sarili nyo. Kung sa may mga third party, ayan, kasi we have the three ring din yan, sa nakikita ko dito. And dealing or relationship with the older man. Pwedeng may makikilala ka na bagong tao or may karelasyon ka na bagong tao, bago man siya or luma. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa connection of the love, pwedeng ganun, na mas may ahead sa'yo ng edad. Pwedeng mas matanda or older man naman siya, older man, or may edad lang talaga siya sa'yo. Or sa iba dito, this is a commitment when it comes sa mga proyekto, ganyan, mga trabaho, ganyan, kung saang aspeto ng buhay mo yan.
Pleasure with a close friend. May tao, no? Also, there's a commitment when it comes to a friend. May mga pasasalamat, may mga um, papupuri. Ako na nakikita dito, kung ano man yan, mga papuri, pasasalamat, na connection, no? Ako nakikita sa iyo. Kapatid, magulang, karelasyon, friend, or someone who's connected sa iyo. Pwede sa trabaho rin. Sa nakikita ko dito, stepping into a new experience. Uy, nandito si new, ano? Ibig sabihin, yung iba sa inyo is may mga bagong project, bagong gagawin, bagong passion, creation, or situation. Or pwede rin na ito is mga bagong experience. Kung ano man yan. No, na pagmamahal, pwedeng ganun, connection, trabaho, kung ano man yan, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, mag-ingat kayo when it comes to a leg. O may mga bago kayong susubukan, no? Dito sa sitwasyon. Okay, itatry mo to, itatry mo yan, itatry mo yun. Pwedeng ganun, nasa point na yan. Or ingat kayo sa leg, pwede mahandi mamumulikat, matapilo, magkagot, mamanhid, masugatan, huwag naman sana maputol, di ba? Hindi maganda yun. Or kung ano man yan. Or a person who's connected sa'yo, no? Or pwedeng itong lalaki na to, pwedeng ganun. Or pwedeng friend mo, no? Or pwedeng ikaw. Yan, kung ano man yan. And short journey. Ay, ganun. Kung ano man itong short journey sa buhay mo, pwede rin na short journey of happiness, pwede naman na short journey of trying new things or experience, pwedeng ganun. Pwede rin na mga pang short journey na gagawin mong fashion, trabaho, kung ano man yan, or mga exercising physically, kung ano man yan, or kung mga problema man yan, kung ano yung mga short journey na mangyayari sa iyo. Or kaya short journey when it comes to a sorrow, pwedeng ganun. Iba sa inyo, tataha kayo ng bagong pato. Tingnan nyo. There's a archway. Ibig sabihin, may naghihintay o may mag-open ng mga opportunities sa iyo. No? Possibility, there's a new path opening sa iba sa inyo. Well, depende na sa inyo yan kasi andito rin sila. Kung magko-commit kayo, kung focus kayo to start a new beginning into your life, nasa sa inyo yun. No? Tingnan natin energy. Energy ni Pisces, February. Ilabas nga natin ito sigong para mag-balance naman yung card ko. Energy. Okay. Okay, energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na medyo magkakaroon ka ng mga for motivation this February. Hindi ko alam, pero may mga malalim na pag-iisip ka na gagawin. Nandito ka sa point na yon. Yun. Siguro nandito sa point na may mga sisiyasatin ka, o kaya may mga bagay na mag-iingat ka. Ganyan. May mga sitwasyon na maghahanap ka ng mga katotohanan, may mga sitwasyon na may mga you want to recover, mga ganun. Yun na nakikita ko sa yung energy. It's more, sana hindi ka misalignment, no? Sa nakikita ko dito. Yan. Sana hindi ka misalignment. Pero nandito yung pag-isolate mo sa sitwasyon mo. Kasi hindi yung malalim na pag-iisip or pag-isolate sa sitwasyon mo. Or pwedeng pag-isolate when sa trabaho, sa pera, o kaya sa mga taong connected sa'yo, ganyan. Pag-iisipan mo maigi siguro. Dapat ba, hindi ba dapat? May mga bagay na urong-sulong o nandun yung point na masyadong, may mga bagay ka na magmumuni-muni ka by this February, may muni-muni time, no? Or may mga sitwasyon na, alam mo yun, yung pipilitin mo yung sarili mo. Kahit mahirap, kahit low energy ka, or kahit nagtiting ka ng negativity man yan, or hindi man, pipilitin mo yung sitwasyon. Parang you try to compete yourself in a situation na you want to achieve kasi gusto mo yun. Nandun sa point mo yun. Parang may mga ganong sitwasyon ako nakita sa'yo. Yun. Nandun ka sa point na aasa ka na lang na maganda yung gagawin ko to kasi maganda yung, alam ko na maganda yung kalalabasan. Nandun ka sa point na yun at positivity happen. Also, dito sa sitwasyon is,
mas more mong i-value yung sarili mo by this February. Yeah, mas more ka magfo-focus sa pera mo, sa stability mo, sa trabaho mo, sa mga manifestation mo. Nandun ka sa point na yon. Mag-ingat ka na lang din sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, no? Nga, ang ganda ng card mo, ah. Ang ganda as in, Pisces. Okay, mag-ingat ka na lang, ano, energy na nakikita ko rin sa'yo. Sana hindi ikaw, pero mag-ingat ka sa bandang tiyan. Ang nakita ko dito, maaring sikmurain ka or magkaroon ka ng sakit sa bandang tiyan or manakit yung tiyan mo, ganyan. Kung ano man niyaan, sa nakikita ko to. Pwedeng nangyari na to noon, pero pwede rin uling mangyari ngayon, mga ganon. Ano ba pa kinakain? Ano ba kinakain mo? O pwede rin naman na basta ganun, baka na may mga nainom ka na hindi nakaka-good sa'yo, baka expired na yan, or kung may kinakain. Basta may mga ganun, ingat ka na lang, no? Sa bandang tiyan. Tingnan natin parating sa'yo. Kasi mamamatay yung iPad ko. Kaya ginaganon ko siya, oh. Ano parating kay Pisces? Anak siya tumate. Ano po yun? Oh, okay. Okay, parating sa'yo. Oh, talaga po. Okay, parating sa'yo, Pisces. May mga biglaang magaganap o mangyayari sa'yo. Ang sabi kasi dito is mamamanipulate ka ng sitwasyon mo. Yun ang nakikita ko dito. Also, marami kang isipin eh. Marami kang iisipin by this February. Pero, ang nakikita ko dito, parang hindi mo siya agad mapo-pursue. Siguro pag-iisipan mo siyang maigi, kailangan ko ba siyang i-pursue or hindi? Tama ba o hindi? Nandun ka sa point na yun. Yan. And then also, parating din sa'yo is may tao na magsisinungaling sa'yo. Yun ang nakikita ko, ha. May tao na magkakaroon ng hindi magandang situation, pwedeng babasusin ka niya or may masasabi siyang hindi maganda sa'yo. Medyo may pagka-rude itong tao na to, no, sa nakikita ko dito. Isa rin yung sa parating sa'yo, ha. Ano na lang, mas habaan mo na lang yung pasensya mo. Or maybe this is you. Pwedeng ikaw rin ito, magiging pag bigla-bigla ka, makapagsalita ka ng hindi maganda, ganun. Vice versahin mo na lang kasi wala na may pangalan mo dito. Sa iba sa inyo, parating sa inyo, hoping hindi kayo magkasakit talaga, no? Yan, ingat talaga kayo, no? Baka magkasakit din kasi kayo dito. Yan, mga ubo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan, ang daming pain eh. May mga pain ako nakikita sa'yo, magkaroon ka ng mga low energy, negative thinking, mga ganyan. Kung kailangan nyo magpahinga kayo. Don't rush, no? But you need mong planuhin yung mga bagay-bagay sa nakikita ko dito. Meron ako nakikita parating may marireceive ka raw. Gift, pera, or may tao na magbibigay sa'yo ng tulong o pagmamahal. Or vice versa tayo. Pwedeng ikaw ito sa kanya o sa kanila, no? Yun. There's a success ako na nakikita sa iyo. May mga reward ako na nakikita rin sa iyo. Kumbaga, nandito yung sitwasyon na you enjoy the reward of success because of the effort na ibinibigay mo. Andito rin kasi yung stability. Merong isang importante or isang malaking decision making to your life na nakikita ko sa iyo na you enjoy it. Yun ang nakikita ko sa iyo, no? Parang you enjoy this situation, you enjoy your project, you enjoy your path, ini-enjoy mo yung
na ini-enjoy mo yung nagaganap o nangyayari sa'yo this time. Yun ang nakikita ko parating sa'yo. Also, di sa success, sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ka ng mga bagong plano at nagkakaroon ng mga bagong interest sa mga bagay-bagay this time. Also, this is a new beginning happening to your life. Iba sa inyo is mga bagong opportunities or mga bagong pagtahak ng situation. Iba dito is a tarot reader. And also, may mga, you try to work it out something into your life. Ganyan, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo. Yun ang parating sa iyo. May mga mamasterin ka daw, may mga kukumpunihin, aayusin, ibibigay mo yung hard work mo doon, nandun yung iba sa iba ganyan, no? Nandun din may mga i-develop ka, you are more on focusing and commit for something na gusto mong trabahuhin this time, nandun ka sa point na yun. Pwede may mga pa-practicein ka, may talent, pwedeng ganun. Pwedeng nandun yung hard work mo talaga. Yung focus, may mga bagay ka kasi na gusto mong i-perfect, parang ganun. May nakikita pala ako sa'yo, Pisces. Hindi ko alam why, but a partnership or a new contract, parang sa iba sa inyo, or may mga papers and documents ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam what way kung saang aspeto ng buhay mo yung papers and documents. Baka may kailangan ka ipasa, may mga babalik na papers, may mga hindi na resolved na papers, kung ano man yan, may mga isusulat na papers or documents, ganyan. Dapat iwasan ni Pisces this month. Pwedeng makaka-receive ka lang, di ba? Mga ganun. May mga collaboration din kasi ako nakikita. Ganyan. May mga collaboration or there's a dealing coming sa'yo. May mga pinag-aaralan ka. Dapat iwasan. Okay. Devil, oh. May tayo dyan. Lalalala. Dapat iwasan. Okay, dapat mo iwasan. Siguro yung maging weak ka. Ganyan, by this February. Huwag kang magpapadaan sa tukso. Ganyan. Pwede kasi yung tukso na yon maging worse or pwede hindi maging maganda yung outcome. Ganyan. Sa tao man yan, sa trabaho man yan, sa habit mo man yan, o kaya sa mga ginagawa mo, iniinom, kinakain, ganyan, o kaya is yung mga tao na pwede ka nilang i-distract sa sarili mo, mga ganun. Iwas ka na lang, no? Yan, mga dapat mong iwasan. Finished and unfinished, ang sinasabi rin. Iwasan mo rin yung, syempre, pag-judge ng tao or mga tao judgmental, yung pangmamaliit sa sarili, pagmamaliit na ibang tao, or mga tao mahilig mamaliit, ganyan. Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Iwasan mo na hindi ka pa mas more matuto when it comes sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo na magkaroon ng pagpapaliban or ulitin yung mga nakaraan. Iwasan mo yung loss of control ka. Palagi ha, tatandaan mo palagi yan. And then iwasan mo, syempre, yung magkaroon ka ng self-limiting sa sarili mo. What if, ganyan, ganon. Wag ganon. Try and try until you succeed, kumbaga, no? Iwasan mo yung labanan yung mga pagbabagong pwede magganap sa buhay mo. Alam ko naman hindi mo nilalabanan, but syempre, kasi minsan, di ba, lalo pagdating sa love, minsan nilalabanan natin. Kahit na sinasabi ng universe na kailangan yun na mag-let go sa isa't isa, pero isa is ayaw pa bumitaw. Alam mo yung, isa na rin yun sa paglaban, di ba? Yun. But nasa sa'yo pa rin yun. How you handle the situation. Iwasan mo syempre yung mga conflict, no? Yan, yung ma-misalignment ka, yung magtaas ka ng ego in a bad way, ganyan. Or makipagkompetensya ka, iwasan mo yun. Kasi lahat naman ng tao is iba-iba ng talent or iba-iba ng kakayahan sa buhay. Or huwag ka makipagtalo rin, no? Isa rin yun. Or umiwas ka sa mga taong mahilig magpag-compete or makipagtalo man yan kung saan aspeto ng buhay mo yan. Sa mga toxic situation, toxic relationship, maging pasaway, magkaroon ng pag-aalinlangan, maging careless, syempre magkaroon ng pagpapabayarin sa sarili mo. Yan.
Huwag mo papabayaan yung sarili mo, emotional, physical, spiritual, ganyan, no? Yan, mag-isip ng masama sa kapwa or mga taong gano'n, ang pag-iisip, ng takot, ganyan, pagdududa, or mahata ka ng nakaraan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, anak, ano yun? Pamilya, Pisces in love. Okay, when it comes sa love, ang nakikita ko sa'yo dito kasi, kung single ka ha, yung iba dito naghihintay. Pero may complicated kasi ako nakikita sa'yo. Okay, when it comes sa love, ang nakikita ko sa'yo is, iba sa inyo parang wala namang focus sa love. Kasi, parang you want to be alone and focus sa mga responsibilidad mo this time. You try to effort to na magkaroon ka pa ng growth this time sa sarili mo. Nandun ka sa bagong beginning. Parang tahimik ka lang pero nandun ka rin sa sitwasyon na pagmamatsyag sa mga tao na nasa paligid mo. Or pwedeng mga tao na nakakausap mo, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Ang gusto mo lang kasi, you are more on focusing to yourself. Kasi ang nakikita ko dito, focus ka sa goal mo. You have also a boundaries, sa nakikita ko sa'yo dito. Yun, kung sa love kasi, pwedeng may nakakausap ka na dito na a person na medyo may edad sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito sa mga single dyan. Andun yung, andun yung feeling relaxed dito sa tao na to. Nandun may pag-uusap, ganyan. Sa nakikita ko sa'yo dito, andun yung supporting to each other. Kaso hindi ko pa nakikita yung love no? Dito sa sitwasyon. Hindi ko alam why. Siguro kasi bago pa lang, pwedeng ganun. Kaya hindi ko pa nakikita yung love. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, kung, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, kumbaga, nahandoon yung point na maaaring nagkaroon ng third party, mag-iwan sa ere, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, nagkaroon ng struggle burden, or problem, itong sitwasyon, nag-move on, nagkaroon ng pagbabackstab, rock bottom, or nahandun talaga yung mga sikreto na inilihim sa situation na ito. No, naaring nalaman o may nalaman na katotohanan na isang sitwasyon sa buhay. Nagkaroon ng struggle, nagkaroon ng pagmumubang isa o paglayo ng isa sa nakikita ko dito. Pero still, isa pa rin sa inyo is still nahahatak pa rin ng connection na ito. Ibig sabihin, pwedeng ito is nai-stuck or natatrap pa rin itong taon to, pero hindi ko nakikita yung movement. No? Dito sa sitwasyon. Meron tayong Leo, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Aries, Gemini. Yun, ang nakikita ko dito. Capricorn also meron. Yun ang nakikita ko dito Also meron tayong Libra din. Well, kung ano mang element yan, yun ang nakikita ko dito. Ganon din sa mga single. Okay, kung kayo, teka natin. Oo, yun ang nakikita ko dito no? Kung ano mang element siya dito sa sitwasyon na to, no? Kasi meron din tayo water, Cancer, Scorpio, and Pisces. Yan, meron tayo niyan. Well, kung ano mang element siya. Okay, kung kayo naman is in the relationship, ando naman yung supporting to each other, stable yung relationship, sa nakikita ko dito, ando naman yung pag-uusap. I don't know if this is a true relationship, sabi ganun. Hindi ko alam kung, but stable. Sana, syempre, siguro andun yung love, no? Basta iba sa inyo, hindi to love ang nakikita ko dito is, andito yung connection lang.
Siguro kung dahil sa kung matagal na kayo, siguro nandun na lang yung nakita ko na parang connection na lang, no? But you value this person o binavalue ka niya doon sa point na yon. So nakikita ko dito. Maring na no, nasanay na lang siguro kayo, pero kung bago pa lang kayo nitong tao na to, hindi ko pa siya nakikitang love eh. Hindi ko talaga alam. Pero handun yung connection sa isa't isa, no? Niyong dalawa. Dalawa yung devil na lumabas sa'yo ah. Dalawa. Ito mo ha. Ingat ka lang sa mga ano, no? Devil and devil. Ibig sabihin, may ano, something. May mga toxic person sa paligid mo ha. Ingat ka. Ibig sabihin, may mga tao pa rin na may mga dark thoughts sa'yo. Or maybe this is you. Ingat ka lang sa tukso. Kung anong tukso yan ha. Yung mga bad habit mo. If you have. Yung iba sa inyo, iniisip nyo siguro bad habit. Halimbawa, yung gumagamit ng masamang damo. Hindi yon. Hindi lang yon. Hindi lang yon. Siyempre, kung mga naninigarilyo ka, kung may mga kinakain ka, at mas marami ang meat than sa vegetable, mga ganun. No? Ingat na lang kayo. Money. Spices money. Ito ko makagalaw kasi anak ko, nandito siya. Andito. Yung buntot. Kita ba yung buntot niya? Yan. Ay, hindi ata kita. Natutulog siya. Tinulugan ako sa tabi. Maluga. When it comes sa money mo. Oo, talaga po. Pagdating sa money mo naman, nakikita ko naman na kung ano yung tirabaho mo, kung ano yung ginawa mong hard work, or tirabaho mo, yun yung makakamit mo when it comes to your money. But may warning ka, no? Kasi there's a bad news. Ako na nakikita sa iyo. May mga achievement ako na nakikita sa iyo pagdating sa pera, no? And then dito rin yung ano, you doing your responsibility naman, responsible ka naman pagdating sa pera mo, andun na naman yung pag-iipon din ng pera. Basta kung ano yung tinabaho mo at kaano ka nagtrabaho, yun ang nakikita ko sa iyo. No? Kumbaga, may ma-harvest ka naman. No? Hindi yung good development. But, there's a warning. Ibig sabihin is, there's a bad news pagdating sa pera. Pwedeng ito is may tao na may bad intention sa'yo pagdating sa pera, mag-ingat ka na lang kung paano man yan mangyayari, basta may tao na may bad intention sa'yo pagdating sa money. You need to trust. Saka alam mo naman yan. Pwede may mga magsisinungaling sa'yo. In what way, hindi ko alam, but also may mga rejection pagdating sa pera. Ingat-ingat. Mahirap magtiwala agad pagdating. Pera man yan or trabaho kasi to. Pera and trabaho is connected din yan sa pera, diba? Advice kay Pisces. Ay, gumin. Sorry. Sorry, anak. Gumin na. Mami, walo ka ta na. Tinamaan ng card. Gumin na. Okay, may travel kayo. Ay, ba't may lungkot? May lungkot ka? May taong may sakit? May sakit ka ba? Iba sa inyo magkakasakit kayo. Pwedeng sakitin kayo or magkakasakit kayo. Ingat kayo ha. Tsaka mas damihan mo pang kumain ng ano, ng vegetable. Para rin sa yun. Okay, when it comes sa advice. Ang good naman. Okay. When it comes sa advice, is this at a time na, yun nga, mas maging, kasi ang nakikita ko naman sa'yo dito, it's good naman siya. You try to make it balance and control any situation into your life. Yun nga lang, siguro may mga thinking ka na hindi pa na ipo-force this time. And you need to release, you need to escape, or ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon sa buhay mo. No? Kailangan mo rin na
magkaroon ng mental strength, focus ka doon, always have a clear mind situation, try to create more to learn and to grow sa sitwasyon mo, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Do your mission. And then, syempre, take it action and be creative and making things happen. Magtyaga at magpursige ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Keep fighting lang. And then, syempre, you need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to pursue something into your life, syempre, andun din yung sitwasyon na may mga bagay na kailangan mong harapin. No? Or painful man yan, yung choices na yon, you need mong i-face yung difficult decisions sa buhay mo, if ever na meron, no? And then also is, this is a time to finish the unfinished. At sinasabi rin dito is, trust your intuition to make a decisions right, and also be patient to make a choices. Huwag mo mamadaliin, no? Kung may mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga rejection, or feeling nila hindi nila naiintindihan ikaw, huwag ka mag-focus in that negativity. Huwag ka mag-focus sa hardship na sitwasyon mo sa buhay mo. Mag-focus ka in a positive way. Basta, push ka lang ng push. Kembot ka lang ng point. Kembot ka lang ng kembot. Lalaki ka man o babae. Magkaroon ka ng mga bagong strategy, more on patient, try to analyze, and try to progress. No? And all your manifestation is mangyayari yan. Arigato namaste, God bless.